Ang Guildmaster pala ang nasa likod ng existence evolution. At mukha sa pagkakataong ito mga lods, bantay na bantay ang ating bida sa kanyang mga pananalita dahil baka mabaliktad pa ang sitwasyon. Dahil sa mga hinala ng ating bida, parang nahuhulaan ng Guildmaster ang kanyang mga iniisip, kaya posibleng binabantayan din siya nito. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinaliwanag ni Ilimas na kapag ang isang dirang adventurer ang pumasok para makipagpalit ng ganito kalaking halaga ng mga magic stone ng sabay-sabay, sobrang napakaraming nakakainis na paperworks ang kinakailangang aasikasuhin ng mga guild staff. Pero parang sa hindi malamang dahilan. At bigla nga ditong pinagpawisan ng receptionist at agad na inutusan ng kasamahan nitong staff na kumilos ka agad. Na napasabi nga itong kumilos ka na. Nakasalalay dito ang dignity ng Lacorina. Kaya nakuha ka agad ni Ilimas sa Trosh ang gold nang walang anumang problema. Dagdag pa ni Ilimas na nagkataon din na nakapag-ayos na sila ng appointment para makausap nila ang Guildmaster. Narinig din niyang sobrang busy daw lagi ng Guildmaster dito. Pero sa kabutihang palad, mabilis naman silang nabigyan ng pagkakataong ma-meet ang Guildmaster ng Lacorina. Ipinakitang umakyat na nga ang tatlo sa upstairs upang puntahan ang kwarto ng Guildmaster. Kumatok muna ang guild staff at ipinaalam sa Guildmaster na si Helen na dinala niya ang dalawang adventurer na sinabi niya kanina na gusto makipag-usap sa kanya. Habang nasa loob ng kanyang silid, minamasdan ang napakagandang tanawin ng syudad ng Lacorina mula sa kanyang malaking bintana. Bigla niya sinabi na hindi niya alam ang patungkol dito at walang nagpaalam sa kanya na may kakausapin siyang mga adventurer. Kaya habang nasa harapan ng pintuan, gulat na gulat ang guild staff na napawat dahil inutusan daw niya ang isang guild staff kanina na ipaalam ang appointment na ito sa Guildmaster. Biglang sinabi ng Guildmaster na papalampasin niya ang pagkakataong ito. Papasukin na lamang ang dalawang adventurer. Kaya humingi ng lubos na kapatawaran ng guild staff kina Ilimas sa Trosh dahil nagkaroon ng kaunting pagkakamali. Ngunit wika ng ating bida na ayos lang naman dahil ang mahalaga, mapakinggan ng Guildmaster ang sasabihin niya. Pagkatapos, ipinakitang magalang na nakaduko itong si Rosh at ang guild staff at makikita mo talagang pagiging maharlika ni Ilimas dahil siya lang ang kalmado at diretsong nakatitig sa Guildmaster. Nakita ng Guildmaster ang klase ng suot ng dalawa. Kung kaya tapasabi na lamang siyang isang Piero at Heavy Knight, ang tindi ng combination yung dalawa. Tinanong ng Guildmaster ang guild staff na si Matilda kung sino ang dalawang to. Na magalang naman itong sinabing ang dalawang to ay mga dirang adventurer na galing sa Roldam. Kung kaya't parang ang nakaramdam ng pagkainis ng Guildmaster dahil bakit naman siya kakausapin ng mga dirang adventurer na galing sa Roldam. Kaya ang staff ay napaflinch na lamang bigla nang nakitang mainit na titig ng Guildmaster sa kanya. Agad na lamang niyang ipinaliwanag na lumalabas kasi na ang dalawang adventurer na ito ay nagawang makonquer ang Dreamlord ng Centipede Gallery kaya naniniwala siyang higit sa mas mataas sa D-rank ang kakayahan ng dalawang adventurer na ito. Napa-interesting na lamang ang Guildmaster at makikita sa mga mata nito na hindi ito naniniwala dahil paano ang dalawang D-rank adventurer ang nagawang makonquer ang Centipede Gallery. Nawika pa niyang akala pa naman niya na hindi bagay ang dalawang class na ito para talunin ng isang Dreamlord. Kaya sobrang nakakatuwa daw ang pagmasdan ng dalawang adventurer na ito pero napapaisip tuloy siya kung paano kaya nagawa ng dalawang to na lampasan ng Dreamlord na yon. Bigla nga ditong kinabahan si Ilimas dahil sobrang napakabigat daw ng atmosphere kanina. Akala niya talaga papaalisin sila kanina, ngunit ngayon sigurado siyang makikinig ang Guildmaster na ito sa sasabihin niya. Subalit ramdam niya na hindi lang basta nagtatanong ang mapanuring mata ng Guildmaster na ito, instead parang nakikita nito mismo ang lahat ng nasa loob ng utak niya kaya kinakabahan talaga siya ngayon. Biglang napatanong ang Guildmaster na bakit naman babalakin ng dalawang D-rank na kalabanin ng isang Dreamlord. So ibig sabihin sa mga skill pa lang, sa tingin niya
Mukhang lampas na ang dalawang to sa C-rank, ngunit wala pa rin sapat na katibayan sa kakayahan ng dalawang to. Kaya para sa kanya masyadong nagpapakitang gilas ang dalawang to at naglalayo na makakuha ng higit na mas mataas na rank kaysa sa kasalukuyan nitong ranggo. Bigla na lamang napatawa ang Guildmaster dahil wala namang problema sa kanyang ganyang layunin, basta huwag lang layunin ng dalawa na mamatay kaagad. At mukhang sa tingin niya, malaki ang kumpiyansa ng dalawa sa mga kaalaman nito patungkol sa sarili nitong classes at sa mga Dream Hall. Samantala, hindi naman makapaniwala si Ilimas sa Guildmaster na hinuna nito ang lahat mula lamang sa kaunting impormasyong ibinahagi niya. Hindi niya akalaing ganito pala talaga ang Guildmaster sa isang lugar na kilala sa mga high-level Dream Halls at adventurer. O baka hindi, dahil pakiramdam niya mas marami pang itinatago ang Guildmaster na ito kaysa sa kayang ipaliwanag lang ng isang simpleng dahilan. Sinabi ng Guildmaster na si Ilimas ay magaling makipag-usap. Hindi daw ito mahiyain at mayroon itong matapang na pag-uugali at pinong-pino ang anyo nito. At may kaalaman din ito patungkol sa mga Dream Hall kaya masasabi niyang isa itong noble kung hindi siya nagkakamali. Binanggit nito na nagmula ito sa lungsod ng Roldam at sa naaalala niya, may anak ang Panginoong may lupa doon na halos kasing edad lang nito. Mas lalong napatitig ng seryoso si Ilimas dahil nahulaan na naman nito ang lahat ng bagay. Kaya napaisip siya at sinabi sa kanyang isipan na masyado kasing halata si Rosh kaya mukhang nalaman tuloy ng Guildmaster ang tunay nilang pagkatao. Huminga ng malalim si Ilimas at opisyal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ilimas habang ang kasama naman niya ay si Rosh at gaya ng naipakilala sa kanila, sila ay mga adventurer na nagmula sa bayan ng Roldam. Ipinaliwanag ni Ilimas na kakagaling lamang nila sa isang matinding sitwasyon sa Centipede Gallery at naramdaman nilang kailangan nila itong direktang iulat sa mismong Guildmaster. Kaya humiling sila ng pagkakataong makausap ito at labis ang kanyang pasasalamat sa pagbibigay nito ng oras sa kanila. Sinabi ng Guildmaster na naiintindihan niya. Mayroon pa sana siyang itatanong ngunit naisip niyang ipagpaliban muna ito. At nagpakilala nga dito ang Guildmaster na siya si Helen Holroyd, ang Guildmaster ng Lacorina at maaaring nahulaan daw ng binata pero siya ay isa sa mga branch family ng Count Holroyd. Kaya agad na napaisip si Ilimas na kaya pala napakahusay ng Guildmaster na ito sa mga usapin patungkol sa mga noble. Sinabi ni Ilimas na sa mga lungsod ng mga adventurer, mas malaki ang ginagampan ng papel ng guild dito sa Lacorina kumpara sa mga guild sa ibang lungsod. Ang mga miyembro ng branch families ay inilalagay nila bilang guildmaster upang masiguradong maayos na ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng guild at ng mga noble. Sinabi ng guildmaster na aminado siyang sobrang kahanga-hangang nagawa ng dalawa sa pagtalo ng Centipede Gallery dahil maraming adventurer ang natatakot sa Dreamlord nitong Rock Centipede dahil sa paulit-ulit nitong pagsugod gamit ang napakalaki nitong katawan, pati na rin sa mabilis nitong kahanga-hangang mag-recovery. Na agad namang sinabi ni Rosh na oo nga naman, tama yon. Ang ibig niyang sabihin ay naiintindihan niya. Subalit bigla na lamang tumalas ang titig ng Guildmaster towards Rosh na para bang ayaw niyang sinasapawan habang nagsasalita siya. Habang si Ilimas naman ay napaisip na kakaiba talaga ang babaeng ito. Kaunting conversation lang, hindi mo alam kung ano nang susunod itong iisipin. Kaya mukhang sobrang napakadelikadong makipagkwentuhan sa Guildmaster na ito. Iniisip ni Ilimas na masyado ng mas maraming alam si Helen patungkol sa mundong ito. At kapag nagpakita siya ng kahit kaunting kahinaan sa kanyang mga pagkukunwari, siguradong mapapansin talaga nitong mayroon siyang impormasyong nagmula sa labas mismo ng mundong ito. Bukod pa dito, may isa pang bagay ang mas higit siyang ikinababahala. Naisip ni Ilimas na parang nagsisimula na siyang maghinala na baka may isang taong nagmula mismo sa pamilya ng Holroyd ang utak sa likod ng pagpatupad sa mga kondisyon para sa existence of evolution. Kaya dapat hindi siya agad tumalon sa simpleng konklusyon pero parang siya pa mismo ang maiipit sa pagitan ng dalawang mahirap na pagpipilian. Biglang sinabi ng Guildmaster na mukhang may malalim ka atang iniisip binata base sa nakikita ko sa mukha mo. Ikaw ang nagsabi na may gusto kang i-report sa akin, hindi ba? Ano yun? Gusto kong marinig. Kung kaya't dito'y sinabi ni Ilimas sa kanyang isipan na posibleng baka ang taong nasa harapan niya ngayon ay maaaring ang Guildmaster na ito mismo ang nasa likod ng pag-trigger sa existence evolution ng Dreamlord.
Biglang sinabi ng Guildmaster na baka isa lamang walang kahihiyang kasinungalingang gustong i-report nito sa kanya. O baka ito ay isang matapang na paraan para ipagmayabang sa kanya ang mga nagawa nitong pagsakop sa Dreamhole habang sinusubukan ding papukawin ng kanyang interes. Kaya sinabi ng Guildmaster na well, sapat na ang pagkakaroon niya ng interes para sakyan ang maliit nitong pagpapanggap. Pero wag na wag nitong iisiping mapapaikot siya sa kamay ng isang binata. Kung kaya't nagdadalawang isip na si Limas kung sasabihin ba talaga niya ang totoong pakay niya patungkol sa existence evolution dahil hindi niya alam kung ang mga sinasabi ng Guildmaster ay mga paiwatig ba sa mga naiisip niya. Hindi niya alam kung talaga bang nahulaan nito ang takbo ng kanyang iniisip o sadyang binabalaan siya nito sa isang paligoy-ligoy na paraan. Kaya pinagpapawisan na lamang si Limas dahil hindi niya alam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng bawat sinasabi ng Guildmaster. Sobrang daming palaisipan sa bawat salita nito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!